Hello everyone, this is Mama Rose. Story time tayo guys. Matagal ko na itong pinag-isipan, long time ago na gusto kong ikwento lahat ng mga pinagdaanan ko as a cancer survivor warrior. Today is April 12, the day that I had my total hysterectomy, bilateral salpingo-operectomy or tabiso. They remove all the uterus, the fallopian tubes, the ovaries, and the cervix. So I'm totally no reproductive organ because of the cancer that found in my uterus. As nung time na pinagdadaanan ko to guys, mahirap in a way na bakit nagkaroon ako ng ganitong sakit, which is wala naman po akong bisyo, only to find out na God is good. Siguro kinalabit niya lang ako because napapabayaan ko na yung faith ko sa kanya. Ayan po guys, basta ang cancer po hindi pala pwede katakutan, kasi once na na-detect early, so manageable po siya. Hindi naman po siya yung pwede mo siyang katakutan na end of the world, na end of the nasa iyo. Yan guys, ako po ay isang na-diagnose ako when I was 44 years old. Ang nung time na yun is heavy bleeding, which is naging na po yun sa akin kasi lagi naman po akong abnormal ang aking menstruation. So when time comes, nakasanayan ko na po siya. At mayroon akong polycystic ovaries since 2018. And then hindi ko po siya naman nung reseta ng doktor ng OB ko na para ma-normalize is mag-pills ako, which is hindi ko po ginawa hanggang sa 2018. Story time to guys. Wag niyo na akong gayahin kung mayroon talagang inaano ang mga doktor sa atin, ang ating OB, lalo na sa mga kababaihan. Maging aware tayo. Noong time po na yun, normal po lahat. Hindi po ako nabahala na ba't di ako nare-regla ng 2 months kasi nasanay na ako. Tsaka wala akong pain na nararamdaman, mataba naman ako. Tapos until such time na nagkaroon ako ng medyo stressing na moment, which is hindi ko na po i-elaborate kung anong stress na yun. Na-stress ako nung time na yun as after pandemic. Tapos 20 graduation yun ng anak ko sa grade 10. April yun. Tapos nag-start yung menstruation ko April, which is akala ko ay niregla ako, normal lang. Tapos nagtuloy-tuloy siya hanggang sa heavy bleeding siya, malakas. Tapos mahabang time. Hindi ko naman siya pinansin kasi normal naman ang lahat. Ang ko lang, minsan pagka napapagod ako, minsan may mantsa ang panty ko, 'di ba? Merong siyang stain na akala ko normal lang kasi wala naman ako nararamdamang masakit eh. Ayan, yan guys. Tapos April, May, June, July, August, ganyan. Naging po yun, naging tuloy-tuloy, as in 4 days lang naman siyang super heavy. Tapos yung patak-patak na siya, na minsan patak-patak siya, hindi naman gano'ng kalakas na, tapos minsan wala, tapos kinaumagahan mga 3 days babalik, so ganun. So super abnormal talaga siya until such time na July nun, nagpatingin ako sa private OB. Tapos niresetahan nila ako ng yung pampatigil ng ng menstruation, tabi to, hindi ko lang maalala yung na yung gamot na yun. Tapos na yun, nagkaroon, ininom ko siya, tapos niresetahan ako ng pero sulfate, pandagdag sa dugo. Tapos hindi naman po ako guys nahihilo.
Kaya so parang normal lang. Kaya lang hindi lang talaga ako makapag-lift ng mga heavy lift kasi ano, o kaya makatakbo ng mabilis kasi feeling ko may malalaglag sa puson ko. Ayan. Pero wala po kasi akong trabaho guys, sa bahay lang ako, so hindi ako naglalaba. As in, ano talaga, yung ang buhay ko ay magaan kasi 3 lang kami, dalaga na yung anak ko. Tapos, wala naman akong na aalagaan lang sarili ko lang, tas yung asawa ko pakakainin. Yung paglalaba naman, yung anak ko naman naglalaba na, naka-washing naman guys. So, hindi ako tagtag sa trabaho. As in, okay lang nakahilata ako maghapon kasi wala naman talaga akong gagawin. Tapos, ayan, ganyan yung routine ko sa buhay. Kaya lang, napapansin ko, pagka pumapasok na ang first week ng month, halimbawa April 1 hanggang 5, super heavy bleeding ako niyan, lalo na in midnight sa madaling araw. As in, para po guys, kalalaking parang mga atay ng baboy. Yan, ganun guys, kalalaki na sariwa, pero hindi po siya mabaho, wala siyang amoy. So, that time na yun, natatakot din ako kasi lagi siyang lumalabas pagka kung kailan tulog na lahat ng tao, lahat ng kasama mo sa bahay. Tapos mapunta ako ng CR niyan, akala ko naiilang ako, tapos lalabas siya, bubulwak siya dugo, ganun. Tapos sabi ko, saan kaya galing to? Hindi naman masakit. Pag kinakapak ko naman puwerta ko, lumalabas siya. Tapos pag naubos naman yung nando doon, i-stop naman siya. Tapos mahihigaan na ako niyan. Tapos lumalabas yung siguro mga madami yun. Tapos matapos ko siyang mailabas sa siga, makakatulog na ako niyan. Tapos hindi naman siya sa gabi, pag nakatulog naman ako, wala naman siyang dungong lalabas. Yun nga lang, pagka tumawa ko ng malakas, ayan, mabulwak siya. Tapos, nakasanayan ko na laging mayroong nakatapal sa aking kasi, yun nga, kahit wala naman na malakas, tinatapalan ko talaga kasi nasanay na ako. Tapos, pero hindi ako guys, madalas gumamit ng napkin. Yung mga lumang panty ko, mga pasador yung ginagamit ko. Pero that time guys, nagpapagamot ako, nagiinom na ako ng mga herbal yung like nung salvia, barley grass. Tapos hindi naman ako hiyang sa salvia. Tapos that time ng month of October, nagpatingin na ako sa public hospital. October, kaya lang sa public, 'di ba, matagal ang proseso, matagal ang pag-aantay. Schedule ako ng December 11 para sa transvaginal. Tapos yun, nung nagpa-schedule naman na ako, pero that time pala patingin na rin ako sa ibang private hospital, yung mahalagang check-up. Tapos ayun nga, hinihingan ako ng transvaginal kasi meron daw akong makapal ang lining ng matres ko, sabi ng doktora. Kailangan daw i-raspa. Pero nag second opinion ako sa public. Tapos yun nga, transp. Paglabas sa transp ko, yun nga, malignant tumor, may mass daw ako sa endometrium ko. So, alam niyo po ba guys, yung feeling na para kang binagsakan ng langit at lupa. Ang dami mong tanong guys, ang dami mong tanong. Tapos, syempre di ka man sanay na, hindi ako sakiting tao. Hindi nga ako nilalagnat guys eh. Tapos, dami kong tanong, mag-isa lang ako nung kumuha ng result. Tapos pag uwi ko sa bahay, ang dilim pa ng bahay. Tapos sabi ko, daw ako, yung malignant. Tapos, pero yung hoping ka na sana hindi pag binayopsy. Kasi that time na yun, nung pinabasa ko kay doktora Gulusinda, yung reading ko sa ultrasound, transb. Niya ako agad, binayopsy niya ako agad na wala akong idea kung ano yung biopsy. Sabi niya, i-biopsy na. Tapos kung may pera ka dyan, sige, meron naman akong dala. Sabi siya, 3,000. Tapos nilakad ko pinasok namin sa Malasakit. So, naging 1,500 lang. Kaya kung meron naman akong dala, so, na-biopsy yun. Kaya that time, nang ma-biopsy, waiting naman tayo guys, kasi December, 2 weeks. So feeling ko hindi talaga ako nag-celebrate ng Pasko. Nagkaroon ako ng anxiety, ng depression, ayaw makakita ng tao. Yung nag-aantay ka ng result na napakahirap. Yung hoping ka, umaasa ka na sana hindi siya malignant, hindi siya cancer. Tapos pagdating ng result guys, mag-isa lang ako pumunta doon para kuhanin yung result habang binabasa sa akin ni doktora.
Hindi ko, wala akong maintindihan. Tapos nire-record ko siya, sinita ako ni doktor kasi bawal daw yung Anti-Privacy Act. Tapos pinaliwanag niya sa akin ganyan. Tapos gumuho talaga guys, grabing iyak ko noon, grabing tanong ko sa Panginoon, bakit ako, bakit ako, sabi ko ganun, wala naman akong mabigat na kasalanan na ginawa, mga ganun ba. Tapos pagka sabi ko sa asawa ko, yung asawa ko umiyak din siya kasi sabi niya, hala, kasi syempre sa pag sinabi natin cancer, kaya lang that time wala pa sa aking wala pang kung anong stage, kasi kailangan daw muna operahan para malaman yung stage ng cancer. Pero siya, positive siya na malignant siya. Tapos yung bukol is nasa 5.8 cm. So ganito na daw siya kalaki sa lemon. Tapos that time na yun guys, naghanap kami ng pwedeng malapitan kasi gusto kong ma-opera na agad sa private. Ang mahal sa private, nasa 400 plus thousand. So ang ginawa ko, nung kasi hindi na kami sa OB, ni-refer na ako sa oncologist. Dyan sa hospital na pinuntan ko guys, ang tagal ng proseso. To sabi sa akin nung after 2 weeks na makausap ko yung oncologist, ang sabi, kailangan ko lang punta ng PGH. Tapos yun guys, pinagdaanan ko sa PGH kasi hindi nga pa ako sanay dyan. Ang dami ko pinagdaanan. Ang dami kong pinagdaanan sa PGH guys, kasi madaling araw daw kailangan pumila na doon kasi nga wala tayong kakilala doon. Ang ginawa namin, madaling araw 2 AM pumunta na kami doon para pumila kasi nga wala pa kami idea about sa PGH. Ngayon pagpunta namin doon, marami akong nakita na mas malala pa sa kalagayan ko. Kaya habang pabalik-balik kami ng PGH, never man akong nilagnat or nagkasakit. Sa tuwing pupunta kami ng PGH, araw-araw yun. Kasi nga malakas naman resistensya ko. Tapos hanggang sa luckily, nung nandoon ako sa OB, ang sabi, ay hindi ka dito sa OB, doon ka sa CI. Which is di namin alam kung saan building yun. Tapos tinanong namin, sabi, ito yung CI, Cancer Institute. So pagpasok ko doon guys, lahat ng mga klase ng cancer nakita ko doon. May malala, may parang wala lang, parang gaya sa akin lang din na parang matataba na walang karamdaman. Merong mga kalbon na, yung mga nakaupo na, naka-wheelchair na hindi na makalakad. So habang nandoon ako sa CI, naisip ko na swerte pa rin ako kasi malakas pa ako sa kalabaw. Hindi man ako nagpa-alaga kung ano-ano man. Tapos yun, tinuloy-tuloy ko nung makakuha ako ng schedule, February 14 yun guys. Tapos pinagdaanan ko, tatlong doktor ang tumingin sa akin. Tapos ang sabi, comment down below guys kasi masyado nang mahaba yung ating video ngayon. May part 2 tayo guys, para malaman nyo kung ano mga ginawa ko para hindi na lumala yung pagdudurugo ko. Ayan, kung ano mga ininom ko guys, ano mga kinakain ko. Tapos kung ano mga ginawa ko para hindi ako para malampasan ko ang lahat ng ito guys. Thank you so much for watching. Ayan, please like and subscribe po. Tulong nyo na rin sa akin yan guys. Bye.